Genesis chapter 42 verses 1 to 25. Nabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nangagtitinginan? At kanyang sinabi, narito aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo mabuhay at huwag mamatay. At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba na bumibili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid sapagkat kanya'y baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ng Israel ay nagsiparoon bumili na nakasalunguha na nagsisiparoon sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapagmahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. At nagsigaling ang mga kapatid ni Jose na nagpatira pa sa kanya at ang kanilang mga mukha ay baso-baso. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid at kanyang mga kilala dahil pag sila nagtungwari iba sa kanila. At sila'y kinausap niya ng magilas at sinabi sa kanila, saan kayo nagsipanggaling? At sinabi nila sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain. At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. At naalala ni Jose ang mga panaginip na kanyang mga panaginip tungkol sa kanila at sa kanila sinabi, kayo'y mga itik upang tingnan ninyo ang kawaran ng lupain, kaya kayo naparito. At kanila sinabi sa kanya, hindi Panginoon, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki, kami ay mga taong tapat, ang inyong mga lingkod ay hindi mga itik. At kanya sinabi sa kanila, hindi, kundi upang tingnan ang kawaran ng lupain, kaya kayo naparito. At kanila sinabi, kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na ang anak ng isang lamang lalaki sa lupain ng Kanaan. At narito ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa'y wala na. At sinabi sa kanila ni Jose, iyan ang sinalita ko sa inyo na aking sinasabi, kayo'y mga titik. Dito ko kayo susubukin. Alang-alang sa buhay ni Paraon ay hindi kayo aalis dito, malibang pumarito ang iyong kapatid ng bunso. Subuin ninyo ang isa sa inyo na dalhin dito ang inyong kapatid at kayo mga bibilanggo upang masubukan inyong mga salita kung may katotohanan sa inyo. O kung hindi, alang-alang sa buhay ni Paraon ay tunay na mga titik kayo. At kanyang inilagay silang lahat na magkakasama sa bilangguan na 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila, sa 3 araw gawin ninyo ito at mga buhay kayo sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung kayo mga taong tapat, imatira isa sa inyo magkakapatid na bilanggo sa bahay na pinagbilangguan sa inyo, datapwat kayo yumaon, magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At dalhin niyo sa akin ang inyong kapatid na bunso, sa gayo'y matutuhanan ang inyong mga salita at hindi kayo namamatay at kanilang ginawa ito. At sila'y nagsabi-sabihan, katotohanan tayo sa laring tungkol sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kapisahan ng kanyang kaluluwa nang mamanig sa atin at hindi natin siya dindig, kaya dumarating sa atin ang kapisang ito. At si Ruben ay sumagot sa kanila na nagsasabi, di ba nagsalita ako sa inyo na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata at ayaw kayong makinig. Kaya naman narito ang kanyang dugo ay nagsasakdal. Hindi nila nalaman na sila pinakikinggan ni Jose sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. At siya'y humiwalay sa kanila at umiyak at siya'y bumalik sa kanila at sila'y kinausap at kinuha sa kanila sa Senyor at siya'y pinalian sa harap ng kanilang mga mata. Na magkagayon ay pinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo at ibalik ang salamin ng bawat isa sa kanyang bayong at sila'y bigyan ng mababaong sagaan at ginawa sa kanilang gano'n. Tapos na ba? Apo. Una. At palapakan po natin ang buhay. Pamagat po natin pag-aaralan ay actors
in the Bible. Actors in the Bible. Mga artista sa Biblia. Kung paano po merong mga actors sa pinanakang tabi, ika na, sabi ko diba, sa secular world, may mga actor, merong best actors, merong good actors, meron din namang bad actors. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay yung mga actors sa Bible. Kung binabasa mo talagang taimtim ang Bible, sincere tayo sa pananaliksik dito, you can see many actors. So, meron good actors, meron bad actors. Ano ba yung actor? A person whose profession is acting on the stage, in movies, or in television. Pangalawa, sila po yung nag-impersonate. Impersonate someone. Ginaganapan ang pagkatao ng isang tao. Tulad ng si Rizal. Sino po ang gumanap doon? Sino ba yun? Montano. Cesar Montano. Ginaganapan niya. Pero hindi siya si Rizal. A person who behaves, pangatlo, in a way that he is not genuine. Ang tao na kumikilos o nag-uugali na hindi naman siya yun. Yun yun. Kaya, kumbaga lahat din tayo ay actor. Ngunit, meron pong best actors at bad actors. Ang una pong actor na pag-aaralan natin sa Bible ay si Joseph. Artista pala si Joseph. Ngayon pala nalaman si Joseph pala ay artista. At hindi lang siya artista, he is best actor. Kung gumanap siya, perfect. Walang sabit. Meron din naman OA. Di ba noon, may basag OA, overacting? Kilala niyo ba yan kung sino yung OA? Overacting na actor na Pilipino. Oh, hindi! Hindi ko kilala yun. Hindi, David. Oh, hindi! Lagi. Overacting naman yun. So, alam niyo naman ang kasaysayan ni Joseph, maltreated by his brethren, unloved by his brothers, abandoned in well, iniwan sa balon, pinagbili, naging slave, pinagbintangan, nakulong. At naging prime minister. Mga process po ng Diyos yan. Paalala to, aalamin mo ang will ng Diyos ay buhay. Kumalat ka sa yung prosperity doctrine, God nagpo-prosper. Ngunit kung doon ka lang nakapokus, paano kung ang pastor ni John the Baptist ay prosperity doctrine? Samantalang ang will ng Diyos sa kanya ay to be a martyr. Eh, dinatison siya. Hindi pa natutuhan. Kala ko, pagpapalain ako. Eh, pupugutan ako ng ulo. We must know the will of God in our lives. Kung tinanggap, biniyayaan kang maging prosperous, thank God. Kung biniyayaan kang maging martyr, thank God. Eh kaso, tinalaga pala ng Diyos maging martyr eh. Eh, pastor mo, disciple ka, kailan you will be prosperous. Maraming iba ngayon, naniniwala niya ngayon, naghihirap na. Kasi hindi alam ang will of God. And again, God prospers. I came here to give you life and life abundantly. Ang puntos lang, alamin natin ang will ni Lord para hindi ka matisod. Sino ba ayaw ng prosperity? Tapos, dumating ang time, si Joseph ay naging prime minister. Mayaman. Ang matapong mayaman, lalong gumaganda yan. Kasi mga quotes niya na piling mapulang, malabi,
Pagkulat, kompleto sa vitamins. Eh si Joseph po ang tagapag-desisyon kung sino dapat pagbilan. Nakita niya yung kanyang mga kapatid nagdatingan. Sabi ng diyan po kayo magsasabi, pangalawa po kay Parao yan. Pagdating doon niliit ng mga kapatid niya, doon na pinasimulan ni Joseph ang kanyang acting. He act as a real Egyptian. Siya isang Hudyo, pero umarte siya na bilang true Egyptian. Yung kanyang attire, lahat. Kaya sabi ko sa inyo, si Joseph po ay best actor. Na hindi na halata ng kanyang mga kapatid. And Joseph act as a magilas. He act as a hard-hearted person. Sir, meron na ano ito Bibli daw. Kita nyo, and Joseph act as real Egypt kasi nagsasalita siya sa Egypt. Siya fluent sa Egypt. Kaya, ano yung mga kapatid niya, na-interpret niya. Sir, eto, mga dayo, hindi ko alam kung yan, bibili daw na ano. Si Joseph. Di ba, magilas siya, sabi, magilas magsalita eh. He act as a hard-hearted person. Nagsalita siya ng Egypt. Onis Oyak. Onis Oyak. O, sino daw kayo? Naintindihan niyo ba yun? Onis Oyak. O, sino daw kayo? Saan kayo nag-live Para si Yorme, na Maynila. Ilaw ko yung galing. Eh, kami po galing sa gano'n, mga kapatid, gano'n. Pero pag hindi maintindihan nila. Hindi kami po ay Hudyo, galing po kami sa kasi nagkakagutom po. Kaya dito po kami, hindi, espiya kayo. Hindi po kami espiya, totoo lang po. 12 kami, patay na po yung isa, yung bunso, naiiwan ko sa bahay. May kapatid din, wala mo sa si Joseph, di ba? May kapatid ko kayo. Dali niyo dito, malaman ko nga, Joseph acted as a hard-hearted person. But in reality, he is very tender and soft-hearted person. Usually, acting ni Joseph. Nakita niyo yung kanyang mga kapatid, walang makakain, di ba? Mga espay kayo! Saan nila? Pasok sa kwarto. Basta ba kayo naman yun? Gihila mo si Joseph. Paglabas. Ano? Sir, bibili. Sir, pagbilan nyo. Pagbilan nyo. Daling market po si Joseph. But he acted for good reason. Hindi masamang umarte. Kung ang arte mo ay meron kang good intention. Kaya others naman, he pretended to be a hard-hearted person. But he is very kind, very soft, and very tender. Minsan, yung mga tao, tender-hearted and soft-hearted person na pagkakamalan arrogante, salbahe, tulad ni Moses.
Diyos lang ang nakakilala sa atin. Let us be mature. Ngayon, talaga minamature tayo ng Diyos. Ang dami kasi ngayon. But Joseph is a total ko. Kaya lang siya nagtitigas-tigas to control his emotion. Baka siya bumigay. Pero sa loob niya, nagninigay siya ng damit niya ang mamahal niya sa kanyang kapatid. Pero di maaala tayo natin. At meron namang tao, they act like they are a soft-hearted person. They act like they are tender-hearted person, but they are hard person. Sa tingin mo, kung itong tao ito alam ko ng puso nito yun ang pinoproject niya sa'yo. In fact, matigas ang puso niya. Sa Diyos, hindi tayo pwedeng mati. Alam mo, kilala tayo ng Diyos. Huwag tayo nga sa Diyos. Bistado tayo ng Diyos. Sa mga pagpuri natin sa Diyos, mag-iingat tayo. Kayo, huwag tayo matitison. Minamatun tayo ng Diyos. Pagka ikaw natitison mo sa correction ng Diyos, ikaw na pinakauna hindi ka lumalago, baka hindi ka born again. Hindi ka totoo. Sa ating praise and worship, purihin talaga natin ang Diyos. Bisa sinasabi natin, glory to God! But bottom line, glory to me! Hindi tayo pwede umati sa Diyos. Nagagalit ba tayo pag tinutuwid tayo ng Diyos? Nagagalit ba tayo pag yung pastor sinasabi ng Diyos? Ayan, mga espiritu niyan. Sabihin mo, in my eyes, you're naked. Pag sinabi na ng isang mga revelation, kasi sabi ng Diyos tingnan niyo yung mga Laodiceans, mga nakahubad hindi nila alam hubad sila. So Joseph pretended to be a hard-hearted man. But he is a very, very soft and tender-hearted person. Mawain po siya. Ginaganon lang niya mga kapatid niya para makonvict. Para makonvict. Ang Diyos minsan pinagsasalitan tayo ng mga strong kasi hindi naman tayo kaya na sa soft. Kaya nga strong na, para lang tayo makonvict. Malay mo kapatid niya pero kung pagsalitaan niya, o ano nangyari? Di ba? Yun yung magbibili-lubi na tayo pa nun, magbibili-lubi pa. Magbibili-lubi na, ate-ate pa tayo. Pag ako na-discern ninyo, pinoproject ko sa inyo sarili ko. Pansinin nyo kung umana kayo sa akin. Huwag na kayo magsimba! Hindi nyo ko kailangan. Kailangan nyo si Kristo. O lahat dito, ikaw naman, pinoproject mo lang sarili mo sa pulpito. Huwag ka lang pumunta rito, hindi ka namin kailangan. Kailangan namin si Jesus! The presence of the Holy Spirit! O, tinutuloy tayo ng Diyos, mga kapatid. Nagalit pa tayo? Dalawa lang yan, tayo na pinakaunano. Hindi lumalago. Paano ba ang tao nagpapasiwalang magbago? Kung marunong siyang maming Malaysia. Na meron tayong mali. First step for change is to accept we are wrong. O nga pala mali. Pagka mali tayo, pinagpipilitan nating tama, gagalaw ang isip to protektahan our pride. Ayun, to protektahan ang pride natin. Sabi, mali tayo, pinalangandakan natin, tama tayo. Tama itong ating tiyugkong ito. Kasi pag di natin tinatanggap ang tama, nagpa-pride tayo.
Natanggap lang, ayun, hindi tayo magbabago. Naalala ko nung ako'y bago pag Kristiyano, ang lakas ko ng conviction ng Holy Spirit. Ang mga Kristiyano na, daling makonvict eh. Ang daling makonvict ng Holy Spirit, mga Kristiyano na. Kita mo, di ba, bawat altar call? Noon, bawat altar call, lapitan. Lahat nagre-repent. Nagre-repent. Bawat altar call, lahat nagre-repent. Kahit ako. Ngayon, patay na yung conviction sa maraming Kristiyano. Patay na. Kaya mag-ingat po tayo, sabi sa ni Paul, yung pusong, mayroong masamang pusong kawalang pananampalataya. Kasi ang Diyos totoo eh. He is a person. He is a person. Itatapat naman natin buhay natin sa Bible, makikita natin sarili natin. Kaya lang minsan, pag di natin tinatanggap, meron tayo nito. Pinaprotektahan natin yung pride natin, ay natin umamin. Unang step sa pagbabago, pag-amin na tayo umamin. Eh, hindi naman tayo pinakontempt ng Diyos. Tingnan si Joseph, ang hard magsalita. Tapos, ginawan pa yan ng lagay yung sarong pa dyan para okay, pinakain sila ni Joseph. Sige, lahat yan. Pati yung bayan, sinone. Pero secretly. Eh, di dumating na yung sa bahay nila. O, di... Eh, ubus na ulit. Bumalik kayo. Dahil... Ubus na pagkain natin, sabi Jacob. At tapos, di ba, kung talagang may kapatid kayo na bunso, dalhin nyo rito. At yun na lang, nakita niya. Sumaling sila, bumalik sila. Kasi, ito ba ang iyong kapatid na si Benjamin? Malaki na pala. Takbo na si Joseph. So, tender-hearted person act like an arrogant, hard-hearted person. Hindi lang nilalang, malambot ang puso ni Joseph. Kung tayo malapit sa Diyos, maintindihan mo mga karakter ng tao. Kasi ang Holy Spirit nasa iyo eh. Tapos pinakain sila. Nagtataka sila, yung upo nila, bakit mula sa panganay hanggang bunso? Parang alam nito. Ruben, bigyan ng pagkain niya, nakapag-usapan sa kanila. Kaya mas maraming ulam. Benjamin, sila dami. So, pawalan ni kari-kari. Kaya ito bata, ano ba ito? Parang kilala kami nito. Itinawin na sila. Sige, sabi niya sa alala niya, tago mo ulit itong bayan nila, balik mo. Kita yung kindness ni Joseph. Hindi naman tinatanggap yung bayan nila eh. Nagdala nga sila panibago eh. Kasi kung pag-uwi namin, nasa amin pa yung pera, kaya dinobli namin. Unknowingly and secretly, Joseph is doing kindness and doing good for them. Ang Diyos sa atin, binabatukan pa man ngayon ng Diyos, secretly. Yan, tuloy ako. Tumiyak ako. Secretly! God is doing kindness tayo. Kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw niya mapunta ka sa impyerno! Gusto ka niya mabago! Ayaw ba natin noon? Tanggapin na lang natin. Masama. Maalala ko yung kapitbahay na. Oo nga, hindi na kailangan. So, di gano'n, pinakain na sila ulit. Pinakain na.
na kayo, balik na, sige. Sabi ni Joseph again. Tandaan nyo si Joseph po, magkalinong tao. Ilagay mo itong silver cup ko sa bunso, ha? Sige. Uwi na kayo, sige. God bless you. Ang mga nasa ano sila, konti layo lang. Huli mo. Sabi mo, ba't nawala yung kapag ano? Ang ganda ng binigay ko siya. Ito gaganto yun. Nakawan mo ba? Huli mo. Balik na naman. Dali lang. Yung cup ng ating Vice President. But Vice President, sabi ni Paro, ako mataas tayo. Susunod ka sa akin. Si Vice President. Sige, Prime Minister na lang. Sabi ni Prime Minister, balik tayo. Dahil nawawala yung ano. Sino mo kumuha sa akin? Sa inyo? Ay, wala po. Sige, buksan niya. Isa-isa, mga panganay ng kabuso, wala. Pagdating kay Benjamin, So, balik na, magiging slave kayo ngayon ng aking amo. Iyarap na naman sila. Kay Joseph, luhuran na naman sila. Ano sabi ni, kasi kayo, inilabas ng Diyos ang ating kasalanan. Yung lihim nating kasalanan, inilabas ng Diyos. Kasi yung bata, nagmamakaawa. Sabi ko, huwag mong ihulog sa balon eh. Kaya ayan, ito nangyayari sa atin ngayon. Nakikinig si Diyos. Naintindihan sila eh. Nakikinig sila. Kaya nila nakikinig si Diyos eh. Pero pasiga, kapati eh. Muli ko sila sabi ko. Ayan, ito ginagawa sa akin na kinukonsensya na tayo. Nakikita. Uwi ni Joseph yun para mag-faces sila eh. Uwi ni Joseph yun. Paano niya i-bless lahat ito? Paano niya kukupin yung mga unrepentant spirit? Pag kinukulpi ka ng Diyos sa isang kasalanan, hindi ka nagre-repent, hindi magpapakahayag sa iyo ang Diyos 100%. Papakahayag lang sa iyo 1%. Gandiyan ka lang. Okay tayo si Joseph, hindi nagpapahayag. Wala mga repentance eh. Nakita nyo naman yung pagsusumamo ng bata na wag mong iyagi sa wag mong patayin. Ayan, tapos pinagpilit nyo pa. Ngayon, wala na. Ito, kinukonsensya na tayo ng Diyos. Kinukonsensya na tayo ng Diyos. Naririnig ni Joseph. Takpo na si Joseph. Nung nakita ni Joseph na nagre-repent na sila, lahat sila nagre-repent din. Inamin na nila yung kasama ang ginawa natin sa bata. Kaya ito, pinarurusahan tayo ng Diyos. Change started when someone acknowledged his wrong. Pagka in-acknowledge natin, mali pala yung ginawa. Mali pala yung mga pamamaraan. Yan, ang babago natin. Diyan, bababa ang grade ng Diyos. Diyan, bababa ang grade ng Diyos. Inamin na nila ang kasala sila. Kanino mo sila hingin ng tao at ipatay na. Akala nila patay. Ito, ginagantihan na tayo ng Diyos. Ano sabi doon? At si Joseph ay hindi na makapagpili. Sumigaw si Joseph, palabasin na ang tao ito! Matira lang yung mga bisita! Lahat. Mga kapatid, si Joseph mayroong limitless, power, authority. Pag sinabi nung, sa totoo lang, sa mga ganyan may mga power, ito gagawin ko to, sabihin ko sigat. Pag tumatalikod ka agad yun, takbo, ganun ka, hindi yun eh. Once na sinabi ng Prime Minister doon, umihin si ganito, si ganito ang bata. Wala na yun, sige po sir. Takbo na yun, ganun yun. Labas lahat. Nung nakita na ni Joseph na nagsisisi na, nakontent na, sa ginagawa natin kasalanan. Sa ginagawa mong kasalanan, nakontent ka na ba o hindi pa? Kung hindi pa, God will never reveal Himself to you in a wide manner. Hanggang 1% ka lang. Pero nung nagsisi na sila, maamin na sila, tayo na sumpong mamamatay tao,
Pasok lahat! Sabi niya, alagay na, lumapit ka. Lapit ka. Lapit ka. Nagulat sila, nagsalita na ng Hebrew. Nagsasalita ng Hebrew. Ayun. Takot sila eh. Siguro, ganun. Kasi nakulit na ng kasalanan. Kaya si Joseph nagpakahayag na who he is. I am a tender-hearted person. I am a tender-hearted God. Because you repent, you convicted, you are convicted now. Ang mga Egyptian po, may ganyan dito. Parang Aasya, mga naka-Ethiopia, may mga ivory mata niyan eh. Hindi ba ako kilala? Nagsasalita kami bro. Sabi sa Bible, at mapulala, hindi niyo ba ako nakikilala? Lapit, come more closer to me, come more closer. Kasi hindi sila makapaniwala, pero parang Diyos eh, biglang, ako si Jose. Wala pa na. Halika, lapit pa kami, lapit. Ayon sa comment ng isa ka master. Kasi hindi pa rin mo convince na siya si Jose. Lapit kayo, lapit. Paligiran mo. Inilabas na yung hari niya. Inilabas ni Jose yung hari niya. Tignan niyo. I am circumcised. Ako yung tuloy. Mga Hudyo lang nagpapatuloy noon. You see, I am circumcised. Diba? Kayo mga circumcised kayo, maliliit. Yaka pa na siya. Tiga ka na. Ganun po kabuti ang Diyos eh. Lagi naman natin po naririnig. God is good. Sabi, dalihan ninyo, sundin niyo si tatay. Sabihin ninyo, kung gano'ng katapila dito sa ginawa akong Panginoon ni Parao sa buong Egypt at sa kanyang sambahayan. Sundin niyo si tatay. Kaano-ano kayo rito. Joseph is a best actor. Tagal bago siya mahuli ng kanyang mga kapatid. Siya pala si Jose. Hindi nila natay. Kasi best actor niya. Diba? So, pangalawang best actor. Si David, best actor din. Katatago niya kay King Saul, nagpunta na siya sa Philistine. Namukaan siya. Diba yan si David? Yan yung pumatay, di ba kay Bulaga? Di ba nagkakantahan sila? Pinatay ni Saul ang 1,000, si David 10,000. Ay, yun na. Narinig niya yan. Narinig. Natakot siya. Kasi pumunta lalapit talaga siya sa hari na doon ng Philistine para, kasi nga pinapatay siya ni King Saul. Siya lang mag-isa, kaya ano ginawa ni David? Diba, nag-ulul-ululan siya. Tapos pinapatuloy lang niya. Kukuha ng pulis, walang kapatid. Dali niya sa akin. Pagdating kay King Apis. The lowest moment in David's life. Pero sa loob ni Joseph at ni David. Ba't naman ako mga sulat ko palagi? Mag-uulong lang pa. Maligtas lang ako. You must know the will of God. My thoughts are not your thoughts. Hindi yung puro blessing, comfort. Tulad na papatulungan yung laway mo. Tulungan ka sa pagkakas. Ang saklap noon, tapos wala ka ng kasalanan.
Pinainitan ka lang ng tao insecure. Di ba? Pagkarap kay Akis na hari. Hari, ito ba ito pumatay kay David, kay Goliath? Bayaan natin. Siguro lapit-lapit pa siya sa corona. Ganda. Ganda, corona. Masakit po no, mga kapatid. May mga, kaya na sabi ko sa last message na binigay ko, because they are special people. Yung mga special people, dumadaan yan sa matitinding na gano'n kasi ayaw ng kaaway, magtagumpay sila. Pag sila'y nagtagumpay, they will be developed into an atomic bomb spirit. Kaya pinapatay kagad yung mga gano'n sa kanan. Kaya lang, hindi pwede. Protektado sila ng Diyos. Sabi ni King Atis, sabi, ang dami ng ulol dito. Kasahin sa Bible. Nagkulang ba ako ng ulol dito? At nagdardag pa kayo ng isa? Alisin niyo yan! Okay. Alam din pala ni Akis, maraming ulol sa kabinete. Ang dami ng ulol dito. Nagkulang ba ako ng ulol dito? Nagdagdag pa kayo ng isa? Palabasin yan! Diba? Best actor, at least na buhay. O hindi ka maparte na meron good intention. Tulad si Joseph, nagsama-sama, naggalit-galitan, nagtigas-tigasan ang puso, for good intention. Ano intention niya? To save his brothers. Ganun din sa atin yung ang Diyos, nagtitigas-tigasan eh. Nabatok-batokan tayo kung may sigawan tayo. Kasi gusto tayo masayo. Kaya lang, nagagalit tayo. Pati sa pastor, nagagalit tayo. Revelation ng Diyos yan. Sana pang-ubig tayo na tayo. Kaya nasabi ni Jesus, kung ibibigay pera sa baboy. Bakit? Yung baboy, hindi na nga anak ng tupa. Ang anak ng baboy, baboy din. Kung ibibigay pera sa baboy, yung baboy hindi na nakakaintindi ng mga golden nuggets. Mga precious golden revelation from the throne room of God. Hindi na alam yun. Diba sabi, yuyura ka lang natin, babalik sa'yo. Mga baboy, hindi mga baboy. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyo magbibigay ng pera sa baboy. Hindi sila nanganganak ng tupa. Ang anak nila, baboy din. Eh tayo, hindi naman tayo mga baboy, natupa tayo eh. My sheep, hear, know my voice, and obey. Yun ang tupa. So, kaya lang na po tayo na-update sa harapan ng Diyos. Lahat naman tayo, listado ng kahit ako eh. Ang sikreto ko sa buhay, wala akong tinatapos sa Diyos. Kahit masamang bahala ko, wala ito gagawin ko masama. Wala mo ko dyan. Kung kaya sa atin tayo dito, Panginoon. Hindi ako nagtatago ng mga bagay sa Diyos. Naamin ko lang. Kaya nasabi ko, hindi ako pwede magtuturo sa inyo. All of us are under grace and mercy of God. Kaya nasa si David through his best acting. O at least hindi na nakapagkaragal. Diba? O nung nakapaghanda na siya, nung kasama na yung bukbo niya, tsaka sa lumapit kay King Akis. Saan niya nakapag-isa sa atin? Umayag naman si Akis, o sige, kaya lang tumutuloy yung mga ano niya. Sabi, manang reward, mamaya, sagot na ng laban, pumapit sa kalaban natin yan. Sabi ni King Akis, wag na lang kasi ayaw ng mga bata. Kasi nga, baka sa gitna ng labanan, pumapit kayo sa kalaban namin. Ay ayaw nila. Yun po ay mga pamamaraan. Kaya sa buhay, meron din tayong pamamaraan. Pwede pang huli na ito,
Sino po balang actor? Acting like a good person, acting like kind and concerned. Ngunit hindi totoo. John chapter 12. Diba nung si Jesus ay nandun sa nangangalat sa loob ng bahay yata ng Pariseo. Chapter 12, 1 to 16 dyan. Binasag ni Maria Magdalena yung kanyang alabaster box. Ang halaga ng isang taong sweldo. Mahila, kung gusto mo lang sabihin pero wag na. Tatanong ko sana kay Mahila, sa isang taong sweldo na magkano? Pati wag na. Kasi baka mag-iwat ng 200, 300,000 siguro. Kaya, huwag na lang Mahila. Hindi naman 300,000 binasag niya sa bahay. Ang sabi niyo ba? Para nagmamasa. Ano na laking pag-act sa inyo? Maraming pakakainin, mahirap ka na. Huwag kang naarte sa Diyos, kilala ka ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Ano sabi doon? Kaya natin para makita niyo. Kunyari, mabuting tao, nagpapagmalasakit. Anong pag-aaksaya nito? Sabi ni Judas. Si Judas po, best actor din. Kita mo, hindi halata. Kahit pa maka-apostol. Tingin pa nga nila, si Judas ang pinaka-nagmamahal kay Jesus. Sila na, hindi nila mahalikan si Jesus. Nahihiya pa sila. Pero si Judas, magalang ka, master. Yung parang kiss of death. Mag-ingok kayo sa mga Judas. He can play inside the church. He can play inside the ministry. He can play in the highest places of the ministry and the body of Christ. Kita niyo, apostol pa. Pero yun, kasama sa poor ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Hindi kayo lahat ay malinis. Isa sa inyo, tablo. Hindi totoo. Magiging tayo. Magiging mapag-deserve po tayo. Lagi kong ginagawin. Lumalim tayo. Maraming luloko ngayon, mga kapatid. Kala mo totoo. Kala mo mabuting intensyon. Pero marumi. Marumi. Kaya ginawa siya doon ng isang apunan. At si Marta ay naglilikod at dapat si Lazaro ay isa sa nakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng unwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiram ang mga paa ni Jesus at ginuskos ang kanyang mga paa ng kanyang buhok at ang bahay na puno ng unwento. Sa ibang talata, isang taong sweldo yung naroon. Other book, tatapat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakagulo ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang unwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Abay, confirm eh. Ano sabi sa verse 6? Ay kung sinabi niya dahil hindi sapagkat pinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. At sinabi nga ni Jesus, pabayaan niyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin. Kita niyo. Kunyari sa iyo pagmalasakit, pero secretly sinisiraan niya si Jesus. Pinalabas niya ito na aming disciple. Para bang manhid, ang dami makikinabang doon. May mga ganyan! Bawat churches, meron yan! Hindi mo masasabi nandito. Kung meron yan dito, you repent! Because God is against you. God is against you. Against us. Marami yan na kunyari, pero secretly naninira.
Pagka tao may nagsalita sa akin, alam ko kung saan galing. Kasi ito, sabi rito. Sabi hindi, iba lang, may nakakaw siya. Kunyari ko, ang galing din umarte. Ang galing umarte. Best actor eh. Kaya kumuha ng award eh. Mag-ingat kayo sa mga espiritan, lugas. In our life, may mga actor. Sa church, may actor. Sa body of Christ, may actor. Merong good, merong bad. Sa buhay mo, meron ding actor. Yung aarte-arte sa'yo. Yung mga nagsisip-sip sa'yo. Ingatan mo yan. Hindi ka mahal yan. Pag wala ka ng pera, okay lang po sa'yo. Paalala lang ito para aware tayo. Para hindi tayo masusurprise. Kasi ang dami na nai-scam eh. Ang dami umiinom pero maintenance meron pa rin. Bukas meron pa rin. Lalapit kay Kulpo na scam bukas kami ng isang kami. Iingat po tayo. I-expose po lahat ng Diyos sa mga kamalian. Kasi meron pong mga great impostor. Kala mo po. Kaya maniniwala kayo sa mga totoong servant of God. Kung ano yung sinasabi niya, ginagawa niya. Thus saith the Lord. Yan yun. Pag sinabi mo, ito pinagawa. Yun ang sabi ng Diyos. Kung mag-i-impostor ka, hindi. Wala ka. Meron ako napanood sa TV. Panahon ni Charlie Chaplin. Kilala si Charlie Chaplin. Komedyante. Kilala mo yung Mayla? Hindi mo kilala yun. Paano ba ito mga silent movies? Yung mahaba sa back, bigote. Yung ang galaw ko ng pelikula, mabilis. Yung gano'n. Komedyante yun ha. Panoorin mo sa YouTube. Carlos, kilala si Charlie Chaplin. Nakakatawa yun, mga kapatid. O, hello, Sampol. Lumapit sa kanyang maggagawa yung relos. Ganda mo relos. Gagawa yung relos. Sira, ako na. Uwas si Charlie Chaplin, abrilata. Sabi ko, sa loob ng nagdang, meron abrilata. Ginang yung relos niya. Tapos ginanda. Tapos binalik. Hindi na pwede. Eh, nagprilata mo niya, talaga hindi na pwede. Sa YouTube, panoorin niya si Charlie Chaplin. Nagpa-contest doon, look alike Charlie Chaplin. Yung para bang clone, nanonood ba kayo ng clone? Yung kaboses. Meron na sa Bulaga. Na yung kamukha niya, pati arte, magpe-perform mga 5 to 10 minutes. Yun yan. Dami sumali. Sumali din si Charlie Chaplin. Yung totoo. Alam nyo kung ano mas nabasa. Yung verdict na kung sino na natin. And the number one look, Charlie Chaplin, look-alike is contestant number 1. Hindi si Charlie Chaplin. Contestant number 1. And the second out is contestant number 15. And last but not the least, pangatlo, mas maganda yung mas malapit yung mga. Last but not the least, contestant number 10. Ginamit ni Charlie Chaplin. Lagi ko siya ng pangalan eh. Ginamit na Charlie Atongan ngayon. And number 10, last but not the least, Charlie Atongan. Meron pangatlo pa siya. Yung original, na totoo, sa yung pangatlo. Bakit? Kasi mahusay mag-impersonate yung dalawa eh. Parang siya, pati yung naligaw, pati gano'n. Tanong mga impersonate. Kaya pag tayo, di ba yun nga, hindi tayo puno ng word of God. Lagi kong sinasabi, every movement of a person, check it in the Bible. Pag tumatayo, guys, mag-iingat ka, laman nyo, sa Diyos yun.
Kaya yun lang po ang ating gusto niliwan sa inyo. Ano dapat natin gawin? Pero na tayo maarte-arte pa sa Diyos. Ano tayo maarte-arte pa sa Diyos? Kasi disgrado naman tayo ng Diyos. Be a good actor. Mag-act tayo according sa role na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Be a good actor. At kung meron pinaparipin sa atin ng Diyos at kinukundi, pakunti na tayo para bumuo sa atin ang kanyang buong manifestation niya. Yung buong siya na makikilala na. Ito lang naman sa Word of God, kaya lang, may handang kasi minsan, hindi lang tayo paniniwalaan sa Bible. So, ngayon, Pastor sa appreciation, ewan ko kung magiging nag-appreciate ko sa atin. Ito na yung Pastor, no? Dito, yung may mga warga dito, hindi ko na nga yung binibigay sa inyo eh. Ako na umakas. So, kahit yung mga pastor sa labas, i-appreciate natin yung mga hirap sila. At pag na natin nakalabayan ng pastor, yung sinasabi ko, ayaw, tamang pastor. Yung good pastor. Hindi ko pa na si JCB pa nga pala, artista din yun. Si JCB. Nung pinuntahan sa ni Jeho, nag-makeup yun. Kasi babalibag siya si Jeho, ikaw ba? Kasi sa karakter ni JCB, nalipilentor, usurper ng authority. Ang Haris ingakap, pero siya, control. At gusto nakuha niya ang yung lupa ni Nabayo, ayaw ni Nabayo. Siya gumawa ng paraan. Gumawa siya ng mga false witnesses para may papalay. Namusong sa Diyos siya, pagbabat din. Meron siyang Leviathan spirit. Yung Leviathan spirit, yung pong buhaya po yun, pagkagaton. Makikita ko yun sa mga animal mo. Ito matawid na baka sa ilo, tapos sa ita. Pagkagat nila, lalaki yung buhay yun. Bigla sila iikot. Iikot na sila. Tanggal yung kita. Ganyan yung mga nagpapagkalat ng chismis, ganyan yun. Pagkagat yun, pagdating sa'yo, ang dami yun. Ang dami yun. Ano sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos kay Diyos, ibalibag niya. Baksak mo sa lupa yan. So, yung mga manipulating spirit din, Jezebel spirit yan. So, pero authority, Jezebel spirit. Hindi yan naroon nagpasako, Jezebel spirit yan. Kaya tayo, magiging matapang tayo sa gawa natin mo, no? Kasi yung kalaban natin, kaya, hindi naman. Kasi, pray for pastor, huwag kalabahan ng pastor kasi gagawin natin. Hindi mo papabuti sa iyo. In fact, mapapas. Kaya, yun ang ibang pastor, nandito kayo, anong gagalawin? Delikado ka ron. Delikado ka ron. Because they are backed up by God. They are chosen one. At sila ba tayo manalangin? Lord, salamat po. Gawin po kami good up, Lord. Ang preses ng mga papiran dito. Hindi kami yung maarap dito. Kasi ayon nga sa ibang salita sa totoo lang, hindi ka naman nagbibiro, ikaw ay totoo lang naman, Panginoon. Tulungan po kami. Tulungan po kami masunod sa iyo, Panginoon. Kung magpakunwari naman kami, ay good intention na para kaming mga matitigas ang puso, but in reality, we are tender and soft-hearted. Ginagawa lang namin yung for a reason, to save and to change one person's lives, Panginoon.
Kaya salamat po. Tulad po ni Joseph, Lord, para pa siya masama, arrogante, mayabang na tao, ngunit mukha siyang Jewish, Egyptian outwardly, but he remained Jewish inwardly. He was Jewish in the heart. Kaya recognize na kagad ng kanyang mga kapatid. Ang intention niya, hindi sila gantihan, kundi pagpalain, mabuhay ang kanilang pamilya. Kaya mga Lord, matuto kami sa mensahe nito. Salamat po.